Ramdam na sa ilang bahagi ng Pilipinas ang malamig na simoy ng Pasko. Sa Baguio, nasa 13 degrees Celsius ang temperatura. Sa mga hindi naman makapunta ng Baguio, nariyan po ang Tagaytay kung saan nararanasan na rin ang malamig na panahon. May live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, kabababa pa lang natin dito sa Santa Rosa kung saan maginaw din yung simoy ng hangin. Kanina galing tayo sa may Tagaytay kung saan naman ayon sa pag-asa ay naglalaro sa 21 hanggang 24 degrees Celsius ang temperatura. Pero walang-wala pa raw ito sa mararamdaman na ginaw sa pagtatapos ng taong ito. Hindi na kailangang magtiis ganda at marami ang absuelto muna sa tiis Japorms. Nitong mga nakaraang araw, anuman ang maisipang attire, no sweat kahit pa katirika ng araw. Ayon sa pag-asa, trending ang patuloy na pagbagsak ng temperatura hanggang sa pagbubukas ng susunod na taon. Clear day, asahan natin na nag-range yan sa 23 to 24 degrees Celsius sa Metro Manila. Ang extreme temperature drop natin, January talaga natin natatalayan sa dito sa Metro Manila. At even doon sa northern part ng bansa. Salamat sa hanging amihan na bumubuga galing sa Tibetan Plateau at bahaging China na nasasakupan ngayon ng Siberian high pressure. Bit-bit nito ang mababang temperatura na nagpapalamig sa hangin hanggang dito sa atin. Pero dahil Enero at Pebrero pa nagmimistulang freezer ang hamog, asahan pa rin daw ang pagpaparamdam ng mainit na hangin kung minsan. Cloudy tayo, minsan pag cloudy tapos mainit. So, ibig sabihin kung mainit kasi tayo, hindi nakakalabas yung terrestrial na init. Yun. Ngayong araw, muling nagtala ng 13 degrees Celsius ang Baguio City. Simula nang pumasok ang amihan season ngayong taon, 12.6 degrees ang pinakamalamig na naitala roon noong October 27. Sa Metro Manila, 20.7 degrees ang temperatura noong November 9, habang 23.3 degrees ang naitala ngayong araw. Pero para sa mga binabanas pa rin sa ganitong temperatura, akyat na sa Tagaytay. Sa Santa Rosa pa lang sa Laguna, marami na ang balot na balot. Noon, suporta sa init. Ngayon, suporta pa rin, sa lamig naman. Mas masarap to ngayon, sir, kasi ang sarap tumabi sa kay Mrs. naman, puro naman si Mrs. ang barat nito. Sa bantog na picnic area ito kung saan tanaw ang Bulkang Taal, sinamantala ng ilan ang lalo pang maginaw na takip silim. Pami-pamilya man o pares-pares. So galing kayo Japan, sanay kayo sa lamig? Medyo po. Okay, pero pag yung ganitong panahon, ito yung mga hinahanap-hanap niya. Opo. Bakit po? Para na ako nasa Japan. Pwede ba akong manghiram ng jacket nyo? Pwede nga ipahiram din sa akin ang pamangkin ko. Pero kayo mahilig din sa malamig? Mahilig. Pero hindi mga ice cream. Mula sa mga nagde-date. Mas malamig po. Malamig na malamig. Sir, ito ba ang the best place para alam mo na, mag-date? Pwede, opo. Hanggang sa mga nag-set na ng petsa. Cold weather, so hindi ko mamamawis. Hindi mamawis, hindi masisira yung makeup. Yung makeup, hindi agad madali mo tatanggal. Saktong-sakto. Saktong-sakto. Hindi mag-oily. Kahit hindi pagod na, nakasmile pa rin sila. Okay. Hindi sila nasa-stress dito. Yeah, oo. Kaya sa pagkagat ng taglamig, sweater, jacket o akap ng katabi, kanya-kanyang diskarte na ng pampainit. Jessica, isang magandang balita o good news para sa mga maglalakbay pupunta sa Tagaytay o kaya naman sa Baguio. Bagaman na inaasahan daw na may 1 hanggang 2 bagyo pa na papasok ngayong taon dito sa Pilipinas, ay wala naman daw nakikitang namumuong sama ng panahon sa ngayon ang pag-asa. Jessica? Oo, pero Cedric, ang problema dyan sa Tagaytay, yung traffic. Kasi natapos na yata lahat ng mga condominium buildings ng iba't ibang mga kumpanya. Kaso, iisa lang naman ang kalsada papunta dyan, di ba? Yung via Santa Rosa o via Silang, pero iisa lang yung main road na bumabagtas sa buong Tagaytay. Tama ka dyan, Jessica, kasi yung kalsada dito ay tig 1 lane lang. Siguro magandang payo dun sa mga aakyat dyan. Maganda, katulad ng pagpunta namin kanina ay wala masyadong traffic. Weekdays o kaya weeknights maganda pumunta dyan. Pero pagdating sa Saturday, Sunday, kahit na before lunch pa lang, asahan natin na talagang medyo matraffic dyan sa Tagaytay, Jessica. Oo, sana gawin nilang mas efficient yung flow ng traffic, lalo na kasi marami nga tayong mga kababayan ang hanap talaga sa mga panahon ngayon yung
malamig na klima. Kung hindi man makapunta ng Baguio, dyan sa Tagaytay. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.